Alright, so magandang umaga sa inyo lahat at sa inyong pagbabalik, sa inyong lingkod na naman, ang napakagwapo niyong business partner, Mr. Piwi Guasque. Nandito na naman siya. Good morning! Yan, napakagwapo. Hindi po yan si Tom Cruise. Hindi rin po yan si Nino Mulak. Si Piwi Guasque po yan. Magandang gabi po. Ako po si Piwi Guasque at ito na naman po ang ating gabi-gabing centering dito sa ating Zoom. Right? Ito po ang asawa ko, si Miss Krisha Guasque. At ako naman po sa inyong lingkod, Mr. Piwi Guasque. Alright. So ngayon, pag-uusapan natin napakaganda, no? Ah, ay, meron po akong laging binabalik-balikan. Kahit para sa akin, binabalik-balikan ko yan. Kasi for me, again, babalikan na naman natin. May mga basic na hindi mo siya dapat makakalimutan. Bilang kasama nyo sa negosyong to, it is my obligation to always remind you na yung tatlong basic step, wag natin kakalimutan. Pwede natin makalimutan na lahat. Pwede mo makalimutan to, pwede mo makalimutan to, ito, pero hindi mo pwedeng kalimutan itong tatlong ito. Ay kung babalikan natin ulit, hindi mo pwedeng kalimutan yung tubig, araw-araw, hangin, at pagkain. Lahat ng bagay pwedeng mawala. Pwedeng mawala laptop mo, cellphone mo, kotse mo, bahay mo, aso mo, relo mo, sapat. Lahat yan pwede mo makalimutan. Pwede mo makalimutan maglaba, pwede mo makalimutan maligo, pwede yan, hindi ka mamamatay. Pwede mong makalimutan nanay mo, asawa mo, jowa mo. Lahat pwede mo makalimutan. Pero wag mong kakalimutan na araw-araw kailangan mo ng hangin. Hihinga ka, kapatid. Huwag darating ang panahon na mapapagod ka huminga. Kasi pag di ka huminga, sure ako, patay ka. Huwag mong kakalimutan uminom ng tubig. Sa loob ng isang araw, wag na wag kang hindi iinom ng tubig. Dahil pag ginawa mong ugali ang hindi pag-inom ng tubig sa loob ng isang araw, sigurado ko hindi ka tatagal. Darating ang panahon, oras, araw, mamamatay ka. Huwag mong kakalimutan kumain. Pwedeng isang araw di ka makakain, isang linggo di ka makakain, pero hindi ka tatagal ng isang buwan na walang pagkain. Kahit ikaw pa ang anak ni Superman, mamamatay ka. Kaya kung magtataka kayo, bakit balik ako ng balik sa tatlong basic step? Bakit? Yung tatlong basic step, ito lang ang gagawin mo, sigurado ako kapatid, buhay ka sa negosyong to. Buhay ang pangarap mo, buhay ang mga tao na umaasa sa'yo, buhay yung mga taong naniniwala sa'yo, buhay yung mga taong mahal mo. Pag itong tatlong ito, hindi mo siya kinakalimutan sa pang-araw-araw. Lagi niyong tatandaan, tamang action, tamang mindset, tamang resulta. Positive mindset, positive action, positive ang result. Pero, pag negative ang action mo, negative din ang mindset mo, super negative yung resulta. Ganun din. Kapag positive ang action mo, negative ang mindset mo, negative pa din ang resulta. Ibig sabihin, ang action at ang mindset, kailangan po yan parehong positive. Pwedeng masipag ka, pero ang mindset mo, negative. Pwedeng super positive ka, pag-iisip mo, pero ang action mo, lagi kang
Lagi kang, lagi kang, lagi kang nasa bahay lang. Hindi ka nakikipag-usap, hindi ka lumalabas. Mindset mo, power, power, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Pero action, hindi ka kumakausap ng tao. Pwede naman baliktarin natin, kumakausap ka nga ng tao, pero mindset mo naman, hindi. Hindi sasali to. Hindi to magjo-join. So again, importante na maayos natin maigi yung laman ng iyong isip at laman ng iyong katawan. Kung ano ang lagi mong iniisip at lagi mong ginagawa, yun yung may malaking epekto sa buhay mo. Lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon, mula sa anak mo, sa sarili mo, sa katawan mo, sa laman ng bangko mo, sa itsura ng bahay mo, lahat yan dahilan ng laman ng utak at galaw mo. Ang pinagkaiba lang na mayaman sa mahirap, ang mindset ng mayaman ganito, ang mindset ng mahirap ganito. Ang action ng mayaman ganito, ang action ng mahirap ganito. Yun lang ang pinagkaiba, lahat pareho na. Pareho dalawang mata, dalawa kilay, dalawang paa, dalawang tenga, isang bibig, isang dila. Lahat yan pare-pareho na. Nagkakatalo lang yan sa mindset action. Kaya magkakaiba ang takbo ng buhay. Ano ba ang mindset ng mga magagaling na networker? Ang mindset ng magagaling networker, lahat yan positive lagi. Wala akong nakitang networker na laging negative. Maniwala ka. Sa mga pinakamagagaling na networker sa Pilipinas na lang, wag na sa ibang bansa. Mark Dapiton, Gary Norman, John Quintanar, Joseph Lim, sino mga magagaling? Sama mo na ako. Pag yan kinausap mo, kahit madaling araw na sumisigaw yan. Ha! Bakit? Ang mindset ng isang networker, lagi yang positive. Hindi mo madidinig na dumadaing yan. Hindi mo madidinig na negative ang isip yan. Lagi yang kaya. Lagi yang power. Di ba tinatawanan na nga tayo? Ano ba yan? Para sila mga baliw. Power daw, power. Oh, baliw. Pagbaba ng opisina, sumasakay ako ng Porsche, siyang hindi baliw, sumasakay sa jeep. Sinong baliw sa amin dalawa? Di ba baliw siya? Minsan ka lang mabuhay, sa jeep ka pa sumakay, tusukin ko ilong mo eh. Di ba ikaw ang baliw? Minsan ka lang mabuhay, mahirap pa. Tapos pinagtatawa mo yung mga taong laging positive. Ano ba yung si Mami? Lagi sumisigaw sa umaga. Wow! O bakit si Mami? Kita mo, nagbabago ng buhay. Ikaw, nakaasa pa rin kay Mami. Anong point ko? Huwag mo pagtawanan yung mga taong positive kasi nagsisimula yan sa pag-iisip. Baliw daw, baliw. Hindi. Ang baliw yung mga negative thinker. Kailangan ang laman ng utak mo, lagi kang positive. May problema, positive pa din. May babayaran, positive pa din. May konting pinagdadaanan, positive pa din. Tandaan mo, walang bagyong di tumitigil. Lagi natitigil yan. Kahit ano pa yan. COVID nga, tumigil eh. Di ba? Matakin mo, buong mundo na yun, o buong mundo nagkakagulo. Tumigil. Kaya yung problema mo, kapatid, titigil yan. Yan, lagay mo sa mindset mo. Titigil yan. Anong action mo? Kailangan araw-araw may ginagawa ka. Tandaan mo, ayaw ng Diyos na lagi ka nakahiga, lagi ka natutulog, wala kang ginagawa. Oo, tutulungan ka niya, pero tinitingnan niya kung gumagalaw ka. Kung anong tinanim yun ang inaani. Kapatid, 8 to 5 nagtatrabaho ka sa ibang kumpanya. Ba't di ka magtrabaho ng 8 to 5 sa sarili mo? Pag patak na alas 8 hanggang alas 5, adjust ka minsan, overtime ka hanggang 9 o'clock araw-araw, hanggang alas 12 kung mas kaya, magtatrabaho ka para sa sarili mo. Kasi doon sa kumpanyang nyo, kinukuha mo sweldo mo. Dito, kinukuha mo pangarap mo. Bakit sa kumpanya na yung ginagawa mo? Bakit sa sarili mo hindi? Alam mo ba, alas 9 pa lang pumapasok na ako dito sa kumpanya ko? Natatapos ako alas 9 na ako pumasok, alas 2 ako umuuwi. No, nagtatrabaho ko para sa sarili ko. Anong kapalit? Pangarap. Pero may sipag. Di ba? Tamang action, tamang mindset, tamang resulta. At pampabilis, no? Pampabilis. Katulad ng topic natin to last time, no? Nire-review ko lang lagi kasi ito yung mga basic eh. Kailangan nagbabibrate ka lagi. Kailangan yung vibration mo, lagi kang conscious ka dyan.
Tingnan mo lang lagi sarili mo. Huwag, huwag mo na tingnan ibang tao. Ano ba yung kilay niya? Bang kilay niya ngayon? Parang tabing yung kilay niya. Ay, nako. Ay, yung kay kapitbahay ko. Nako, eto na naman. Puro tigawat ni mga. Ay, bro, wag na. Sis, wag na. Tingnan mo yung vibration mo. Doon ka mag-focus. Lagi mong check. Am I vibrating high? Ano ba yung vibration ko? Negative, positive ngayon? Ano ba yung energy na nare-release ko? Galit ba? Takot ba? Inis ba? Inggit ba? O, shit, excited ako. Ang daming magandang mangyayari. Shit, sobrang saya ko. My God, bakit? Excited na ako kasi ito na, yung pinagdarasal ko na 300 million na hawak ko sa maleta ko araw-araw nandyan na, yung 100 1 million araw-araw na income ko nandyan na, yung mga pains ko araw-araw bumubuhos na. Ito na yung susi ng condominium ko, dinadadalhin na sa akin mamaya, yung Range Rover ko nasa baba na. Dadagdagan pa ng Rolls Royce na Rolls Royce na Phantom bukas. Grabe. Alam mo yung the fact na sinasabi mo lang kahit hindi pa naman nangyayari, nakakatulong eh. Kasi yung takot mo, ganun din naman eh. Naku, baka singilin na naman ako ng ano ko. Naku, baka katokin na naman. Ganun din naman, di pa naman nangyayari, natatakot ka na eh. Ba't di mo na lang baliktarin? Maging excited ka, bayad ka na. Maging excited ka, bayad na yung condo mo. Maging excited ka, bayad na yung credit card mo. Maging excited ka, bayad na yung kuryente mo. Maging excited ka, limpak-limpak yung pera mo sa cabinet ngayon. Kahit kunyari wala pa. Di ba? Eh mamaya konti matutulog ka din naman eh. At least nag-vibrate ka. Because, di ba, Matthew 7:7, when you ask, you shall believe. Ask, believe, and receive. Tayo kasi ask ng ask. Tingin, bigyan mo ko, pero hindi ka naniniwala. Pag hiningi mo, nagdududa ka pa, bibigay kaya sa akin. No, medyo malaki yan eh. Medyo mahal, baka di kaya ni Lord. Di ba, ganun tayo? Lord, bigyan mo naman ako ng 10 leaders. Sasabihin mo, ay baka hindi kaya ni Lord. Lord, tatlo na lang. Baka hindi mo kaya ni Lord yung ng 10, tatlo na lang. Madaling humiling, pero, mahirap maniwala. Di ba mga anak natin walang ginawa kundi, Daddy, can you buy me? Daddy, Mommy, can you buy me this? Hindi ka naman nila pinagdudahan kung kaya mong bilhin o hindi eh. Ang sinasabi lang nila sa'yo, buy me this. Never kang tinanong ng anak mo, Mommy, do you have money? Can you afford this? May nakita ka bang 3 years old na nagsabi, Mommy, let's go to toy store. I wanna buy Pokemon. Do you have money? Wala namang ganun, di ba? Ang anak lalapit, iaabot sa laruan, buy this. Wala na siyang pakialam kung may pambayad ka. Ang pakialam niya, bili mo to sa kanya. Pag di mo binili, iyak siya. Anong gagawin ng nanay? Bibigay mo. Ganon din yung magulang mo na nakikinig sa'yo dyan. Oh. O nung tawag mo sa kanya, Yahweh, Jesus Christ, Lord, God, I am. Lahat yan, nire-respeto ko. El Shaddai. Minsan kasi tinitipid mo siya. Lord, eto na lang bigay mo sa akin. Okay na ako dito. Ayaw niya nun. Lord, bigyan mo ko ng ganito. Bigyan mo ko ng asawa kasing gwapo ni ganito. O, bibigay niya. Lord, bigyan mo ko ng ganito, bahay sa Green Hills. Bigay niya. Yun ang sinabi mo eh. Lord, bigyan mo naman akong gwapong boyfriend. Eh, di bibigay niya. Minsan kasi sabi mo, bro, buong nabigyan ng gwapo. Baka sumakit ulo ko, medyo ano na lang. O, di binigay nga tuloy niya. Vibrate high, ask big. Lagi kang ask big. Ask big because why? Meron tayong hindi nakikita. Yung hindi natin nakikita yun, napakalaki nun. At alam ko kaya niyang ibigay lahat. Ang problema lang, nagdududa tayo. Masyadong malaki, masyadong mahal, wag na lang, ito na lang. Wag, ayaw niya nun. Ask and you shall receive. Paano mo siya marireceive? Ito sikreto, tinanggal to sa Bible. There are more than 40 books na tinanggal sa Biblia na hindi na lumalabas sa mga Catholic and other religion. These are edited. Alam mo sinabi doon sa natago ko na yung mga hidden books of Gospel of I don't wanna say it here kung hindi ako masyado sure pero nakasulat sa notebook ko. Isang gospel na tinanggal doon sa Biblia, I think more than 40 gospels yun. When you ask, kailangan ramdamin mo nandito na.
Sinabi sa Bible nun. Di ba pa nag-order ka sa restaurant, bigyan mo akong 3 siomai, isang pancit canton, tsaka yang chow. Anong gagawin mo? Di ba naghintay ka na lang? Tapos dumadating na. Meron ba dito nag-order ng isang yang chow, isang pancit, isang siomai? After 5 minutes, dadating ba yung yang chow ko, siomai? Hindi, di ba? Alam mo, pag in-order mo sa waiter, dadating yun. Alam mo yun. Iniintay mo na lang na lumapag. Ganon din pag nagdasal ka. Lord, bigyan mo ako ng S-Class, bigyan mo ako ng Range Rover, bigyan mo naman ako ng Phantom, bigyan mo ako ng ganito. Alam mo, darating yun. Problema na ni Lord yun kung paano niya bibigay sa'yo. Pero may isang kondisyon. Ang kondisyon, pag hiniling mo, dapat pipilitin mong sarili mo na ramdamin na nandito na. Vibrate. Vibrate high. Paano mo mapapabilis yun? Kailangan nagbabibrate ka ng high. Lumalayo yun, ha? Lumalayo yung dasal na yun pag ang vibration mo low. Tandaan nyo, tayo ay vibration. Pag ikaw ay nagbabibrate ng mataas, masaya ka, maligaya ka, despite of, guys, our life will never be perfect. No? Hindi to, walang perfect. Always have room for mistakes. Always have room for improvement. Kahit may mga problema, pinagdadaanan, kailangan, masaya ka pa din. Kasi yung nagbabibrate ka ng masaya ka, lalo mo pinapabilis yung order mo sa waiter. Di ba tayo pag sa mga waiter, wag mo aawayin yung waiter? Di ba? Wag kang magagalit sa waiter. Bakit? Hindi mo alam, pag nagalit ka dyan, tatagalan niya yung pagkain mo, baka may lagay pang iba. Di ba mabait ka sa waiter? Alam mong dadali niya yung pagkain mo. Ganon din pa nag-pray ka. Lord, bigay mo to. Okay, dito lang ako. Waiting na ako. Alam ko dadating. Sige, Lord. 2 years na. Medyo, alam ko, nandyan na. Ganon lang. Intro pa lang yon. So yun, binalikan ko lang konti yun kasi very important kasi napansin ko nakaka-magnify yun, nakakabilis ng ating pag-manifest ng ating mga prayers. So going back sa basic, no, kahit anong power mo, kahit anong attend mo, kahit anong tambay mo sa opisina, kahit anong post mo araw-araw, kahit bumili ka pa ng Ferrari, Lamborghini, kahit ano pang gawin mo, kung wala kang kausap at pinepresenta ng negosyo mo araw-araw, bali wala. Ulitin ko, kahit ano pa yung ginagawa mo. Nagbabasa ka ng libro, gumagawa ka ng video, nag-edit ka, nagaganito ka, nagwawas ka, nagpupunta ka ng office, tinititigan mo yung LED natin doon, paikot-ikot ka sa mga food cart natin doon, nagtatalong-talong ka doon. Kahit ano pang gawin mo, kung ngayong araw na lumipas itong araw na to na wala ka nilatagan, bali wala. Bali wala. Kahit nag-aaral ka pa ng ilang libro ng motivation, lahat yan binabasa mo, lahat yung ina-attendan mo, lahat ng simbahan pinuntahan mo, kapag wala ka nilatagan ng negosyo mo ngayong araw na to, bali wala. Kung lumipas tong araw na to, hindi ka nakapaglatag kahit anong programa ang biniredy mo, kahit anong flyer ang piniprint mo, kahit ano pa yan. Nagle-layout ka, naggumagawa ka ng video, gumagawa ka, kahit ano pa yung ginagawa mo, kung wala ka nilatagan ng araw na to, sinayang mo yung araw na to. Tandaan mo, hindi pwedeng maglalatag ka pag perfect na presentation mo. Your presentation will never be perfect. It will always improve every day. Ay, magpe-present ako pag tapos yung PowerPoint ko, pag maganda na, kapag okay na to, pa-present ko na. Kapatid, 3 buwan mo nang ginagawa yung PowerPoint mo? Grabe naman. Okay pa yung wala kang PowerPoint, at least may kausap ka. Ulitin ko, walang ibang dahilan para ibigay mo kaya wala akong kausap. Hindi, number one yan eh. Dapat may nilatagan ka ngayon. Kung ang pera mo ay pang panda lang tsaka pad paper, okay lang. Mas bilib ako sa taong naglatag ngayon kesa sa taong nag-prepare ng PowerPoint. Siya may na-share ngayon no, isang araw. Oh, talo tayo doon. Less preparation is always the best.
Simplicity is always the best. Simple lang naman yung negosyo natin. Pakita mo sa kanya, 5,000, ito kita, ito kasama. 17,000, ito kita, ito kasama. Tapos na. Gusto ayaw. Ayaw, okay, bye. Next. 5,000 puhunan, ito kitaan. 17,000 na puhunan, ito kitaan. Gusto ayaw, gusto, okay. Tukuhan kita. Next. 5,000 puhunan, ito kitaan. 70,000, ito kitaan. Gusto ayaw. Gusto, okay, tukuhan kita. Mamaya, sama ka sa entering. Mamaya ulit. 5,000 puhunan, ito kitaan. 70,000, ito kitaan. Gusto ayaw. Ayaw. O, goodbye. Kung mananarrow down mo ang obligasyon mo araw-araw, kung mai-inject ko sa'yo itong dapat araw-araw may kausap ka. Ay bro, sis, sigurado ako sasabog cheque mo. Na hindi mo na kailangan ng preparasyon. Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano pa. Basta naka-mindset ka pagising, dapat may malatagan ako ngayon na mga ballpen papel man, sabog na iPad, sirang laptop, flip chart, wala ballpen papel, walang ballpen papel sa pader, sa walang pader, sa sahig, walang sahig, di sa langit na lang. Isulat mo. Ang importante kasi may malatagan ka, lumipas na naman yung gabi, alas 10 na. Oh. Wala ka na naman nalatagan, kaka-prepare. Baliwala ang preparation, bro. Baliwala lahat yan. Baliwala. Lahat ng pinag... I'm doing the... No, no, no. Maglatag ka ngayon. Ay, kasi... hindi mo sinabi yan nung uminom ka ng tubig. Hindi ako iinom ngayon, may pimpal ka. Hindi ako kakain today kasi mabaho yung paa ng asawa ko ngayon. Eh. Wala. Dapat dumating ka sa punto na wala ng dahilan. Eh kasi birthday ng mama ko ngayon, nagpakain siya eh. Eh kasi yung brother ko, tsaka yung boyfriend ko, sabi niya, bro, araw-araw may kausap ka. Araw-araw humihinga ka eh. Hindi ka hihinga kasi I smell may the birthday. Eh, I don't want to put anyone on, I don't want to ask anyone kung sino meron, sino wala. Pero gusto ko sana marinig mo tong ayong araw na to. Malaking malaking bagay na may nakausap ka today. Patutulog ka na ulit eh. Did you know, kapag may kausap ka araw-araw, that's 365 human being, tao. Kunin mo lang yung 1% ng 365. 1% lang. That's already apat na tao. Apat na tao lang naman ang kailangan mo para yumaman dito sa negosyo doon. To be honest. Dalawa sa kaliwa, dalawa sa kanan, matibay na yung unang account mo doon. Apat na malulupit lang. Mabubuhay ka doon. Buhay yan ha. Pero this is a different story for the diamond holder ha. This is a different story for the 15 account, the 10 account holders, Ruby. Iba yon. Ang sinasabi lang natin yung standard. Kung isang account mo at may apat kang leader, tapos na ang boxing. Kung kumakausap ka ng isang tao araw-araw, ginawa mo siyang routine, maniwala ka sa akin. You know, ang kailangan mo lang hanapin. O, tinan mo? Hanap ka lang. Tomorrow, tell yourself,
Today, may kakausapin ako. Kahit sino pa yan. Katulong mo, driver mo, seatmate mo, security guard ng office nyo. Kahit sino pa yan, wala tayong pipiliin. Dapat may mapresentan ka lang. Ballpen papel sa cellphone, laptop, maglatag ka. Yan lang ang gagawin mo, bro. Ayaw kitang baliwin, ayaw kitang ayaw, gusto ko sabihin sa yung totoo. Kailangan ipasok mo sa sistema mo na araw-araw dapat may napepresentan ako. Dapat umabot ka sa paradigm na it's a must na may kausap ako. Babantay mo yung oras. Alas 10 na, alas 12 na, alas 3 na. Alas 9 na, gagabi na. Diyos ko po, Zoom na. Wala pa ako nakakausap. After Zoom, 10 o'clock, tulog na ako. Lumipas na yung oras, wala pa ako nakausap. Dapat ganun ang feeling. Dapat umabot ka sa ganung feeling. Shit! Wala akong nakausap. Di ba sa basketball, pa nanonood ka? First quarter, yan, relax pa yung mga basketball players. Second quarter, ayan na, medyo intense na. Third quarter, intense na. Fourth quarter, intense na. Ibig sabihin, pag fourth quarter, gabi na yun. Pagpatak ng alas 7, fourth quarter na yun. Di alas 12, tulog ka na. Kailangan sumushoot ka na. Umaga pa lang pagising mo, sino kaya makakausapin ko? Kasi bawat taong kausap mo, doon ka nagsushoot ng bola. Bawat taong nalalatagan mo, yun yung pagkakataon na shoot mo yung bola mo. Bawat taong nakakausap mo, lumalapit ka doon sa mga taong para sa'yo. Pero kung wala kang sinushoot na bola, paano ka magkakapuntos? Palakpak na congratulations kay ganyan. Congratulations na kanya. Okay yun. Okay yun. Wala akong problema dahil masaya ka. Pero ang sinasabi ko, tumira ka. Kailangan mo itira yan. Huwag kang matakot na hindi siya sumali. Huwag kang matakot na hindi siya mag-join. Huwag kang matakot na aayaw siya. Ang importante, tumira ka. Sumut o hindi, titira tayo ulit. Sumut o hindi, titira tayo ulit. Sumali o hindi, titira tayo ulit. Wala tayong gagawin, hindi tumira ng tumira. Kasi kakatira mo araw-araw, alam kong gagaling ka. Araw-araw ka maglatag. Sigurado ako gagaling ka. Yan ang ginawa sa akin ni RS tsaka ni Sam Versosa, may-ari ng Front Row, 2 bilyonaryo ngayon. Araw-araw, ako ang pinagsasalita nila. Ako ang nagsasalita sa crossline ko, di ako kumikita. Ako ang nagte-training. Ako ang nagsasalita. Ni pisong duling, wala akong kinikita. Pero hindi nila alam, nung pinagagawa nila sa akin yun, ako ang gumagaling mag-present. Sila ngayon hindi marunong mag-present. Kasi alam ko, ang puhunan mo dito pag gumaling kang maglatag. Diyos ko po, kahit sino kausap mo. Yung patay na bubuhay. Para alam ninyo guys, mahihain ako dati. Baka hindi kayo naniniwala pero mahihain po ako. Dahil hinahasa lang ako ng mga tao dati. Sa araw-araw ako may kausap, 10, 20, 30, 100 tao. At guess what? Hindi lahat sumasali, pero may sumasali. Gagaling ka, bro. Gagaling ka, maniwala ka. Hahasain lang natin yan. Tanggalin mo lang yung mindset na kailangan sumali sila. Hindi. Papalitan natin ng mindset, kailangan latagan ko sila. Sumali sa hili, okay lang. Lalatagan ko lang sila. Dapat ganon. Number two, always remember guys that network marketing is the number one industry in the history of the world. No, sabi ni Les Brown, network marketing industry produced siya ang may pinakamadaming nagbago ang buhay. Panoorin niyo yung wall ko. Araw-araw ko pinopost yun. Sa networking, madaming yumaman. Mag-network ka. Matuto ka mag-network. Pag-aralan mo mag-network. Di ba parang magulang, di ba? Anak, matulog ka, kumain ka, magpahinga ka, mag-aaral ka para magandang buhay. Ganon din dito. Kapatid, senior citizen ka na, 40 years old ka, 18 years old ka, 16 years old ka, matanda ka na, bata ka pa, teenager ka. Sinasabi ko sa lahat ng tao, mag-network ka. Because sa network, mabilis mo makukuha yung financial freedom na gusto mo. Totoo yun. Dito ako nakakilala ng mga taong milyon ang kumita. Normal lang sa kanila. Number two, dapat every week
nadadagdagan ka. Kaya ako, proud ako kay Ann Garcia, grupo ni Ann Garcia at saka ni Kurt. Every week, nadadagdagan na sila ngayon. Every week yan. Pang, meron na naman ngayon. Pang, meron na naman ngayon. Pang, meron na naman ngayon. So, healthy na yung network nila. So, ang healthy na rin yung check-in ni Kurt. Di ba? Ang ganda na ng check-in. Kurt, ilan na check-in mo? Magkano na total? Mo i-share mo. 50,000 partner. Pang! Yes. 50,000. Ano, 60, 50? Ano partner? 50 or 60? Last 50. nag-range ng 50 plus. 50 plus. O, tingnan nyo guys ha. Ano lang yan Ruby ha? pa partner, 15 accounts. 15 accounts si Kurt. Tapos, for a while, medyo tumigil siya doon sa kasi wala tayong masyadong centering before eh. Pero nung after ng mga centering natin, biglang umikot yung network niya. Halos weekly talagang nakokompleto niya, consistent every week. May sumasali ngayon, may 50,000. Guys, 50,000 is 50,000. Sweldo yan ng manager sa bangko, 8 to 5. 30 days, kinsenas katapusan, may menos SSS, GISS, BIR, at lahat ng klase ng PGC, ABC, at DEFG. Bata yun, nag-aaral. At yung 50 na yun, wala pang galaw yun. Nagsisimula pa lang yun. Yung mga sumali sa kanya, nakikisama pa lang yun. Pero pag yan nakatama yan si Kurt ng mga leader talaga, ay, makikita niyong lahat. Putya, paano ginagawa ng bata? 19 anyos kumikita? Because every week naka-mindset siya na dapat ngayong week madagdagan ako kahit isa minimum. Walang maximum ha, wala. Baka sabihin nyo, isa lang. Yung pangalawa, huwag ka sumali, don't join. Hindi. Minimum isa. Walang maximum. The best madami, di ba? Pero ang importante, every week nadadagdagan ka, sis. Kaya happy ako kay Andercia, kay Ana Recio, kay Jackie Wong, kay Hailey tsaka kay Krisha. Sino pa ba yung mga lumalaki? Grupo ni Jackie Wong, grupo ni Hailey at nila Naomi, sila Krisha, si Hailey and Krisha magkakasama yan eh. Yun yung mga nakikita kong may mga pay-ins na. At ngayon, humahabol na sila si Jen and Ron. Kasi sila Jen and Ron are finding their rhythm kung saan sila magfo-focus. Pero happy ako sa mag-asawa dahil unti-unti nakikita na nila yung kung saan sila. Pero time will come. Alam ko nga sasabog yung check-in nyo eh. Time will come. Sasabog yung network ninyo. Basta importante lang, ma-inject sa atin lahat. Dapat every week may paying ka. Hindi pwedeng lumipas ang Ito guys, ano bang araw bukas? Mag-Webes na. May naka-reserve na kay Ana Garcia, may kay Resio na, may kay Jackie na kasi upgrade sila Priska. So may puntos na 'yon, covered ka na for the week. Hanggang Monday lang 'yun. 'Di ba? Kung kayo mga team leaders, pagpatak ng Lunes, cut off na 'yon. Kailangan may ma-encode ka bago mag-Lunes. Do whatever it takes may ma-encode ka bago mag-Lunes. Bago mag-Lunes lagi. Starting today, up to 20 years tayo magkakasama. Up to today, kailangan, before Monday, may ma-encode ka. 5,000 man yan, 17,000 man yan, kalahating milyon man yan. It doesn't matter. Kailangan may isang tao. Kasi yung diamond para sa akin, isang tao yun eh. Yung 5,000, isang tao yun. Hindi mo alam yung isang tao na yun. Pag sumalpak yun, libo ang tao nun. Every person that you encode under your network, treat them as 100,000 of people kasi may mga kamag-anak yun, kaibigan, kakilala, pangangailangan, galing, sipag na hindi natin kayang tapatan. At alam ko, madaming taong mas magaling sa atin, mas masipag sa atin, mas malupit ang pangangailangan. Pag nailagay mo sa ilalim mo yan, sabog ang cheque mo. Yun yung network marketing. Yun yung law of leverage. Yun yung tinatawag na leveraging. Nandito ka ngayon, harahanapin yung mga pyesa na yon. Nandiyan ka sa taas, bubuuin natin yung pyesa mo. Para mabuo natin yung pyesa mo, dapat araw-araw may kausap tayo. Para mabuo natin yung pyesa mo, dapat meron tayong mini goals. Ano yung mini goals natin sa simula? Kailangan meron kang pay sa isang linggo. Mini goals ang tawag doon. Pag umabot ka na dito sa ginagawa ko, hindi ka pwedeng pumikit nang wala kang pay-in. Ayaw pa kitang dalhin dito ngayon, baka tumirik yung mata mo. Wag. Dito muna tayo sa 1 pay-in per week.
Pakita ko lang sa inyo ngayon yung code na encode ko after natin mag-centering. Ito yung code ko na ito, may pain ako today. After na centering, mag-encode ako. Kasi ako, daily, may pay in. Yun yung sa akin. Pero wag muna kayo doon. Don't worry guys. Itong utos na sinasabi ko sa inyo, ginagawa ko to. At hindi ko to pinagagawa sa inyo para tsumeki ako. Hindi. Kasi, baniwala ka. Magpa-pain ka o hindi, check ako. Baniwala ka. Bakit? Yung mindset ko kasi ganito eh. Kaya gusto ko mapunta ka sa part na yon. Gusto ko maramdaman din ng mga leaders mo na ay si Upline Jackie, Upline Garcia, Upline Resio. Hindi sila umaasa sa amin kasi mismo upline ko mas masipag pa sa akin eh. Di ba nakakahiya bilang, sorry bilang downline? Tamad yung downline, masipag yung upline. Eh talagang, di ba? Dapat ganun tayo as a team leaders. We we walk by example. We teach, we do what we teach. Hindi tayo nakaasa sa mga leaders natin. Hindi ka mag-attend, okay lang. Mag-encode ako mamaya, may check ako. Hindi ka magpa-pain, okay lang. Meron naman ako pain eh. 5 bangga to. Over na ako today. Hindi tayo nagyayabang. Ang sinasabi ko lang, I want you to be confident na yung tinuturo natin sa kanila, ginagawa natin. Kasi pag ginawa ng mga anak natin, yung tinuturo natin sa kanila, sure tayo, kahit saan tayo mapunta, buhay sila. Araw-araw dapat may isa. Storya muna tayo, break time. Merong ano, merong may may kwento si Totoy the Frog. Totoy the Frog, ang kulit, no? Si Totoy the Frog, isa siyang palaka. Kaya nga frog eh, di ba? Totoy the Frog. Si Totoy the Frog, isa siyang frog na nakulong doon sa balon. Balon na malalim, nandun doon yung frog. Balon na malalim yung mga balon, di ba? May mga putik doon, may mga pupu doon, may mga tadpoles doon, nandun doon siya. Si Totoy Frog, everyday talon siya ng talon. Gusto niya maka-escape eh. Gusto niya makawala doon sa putik kung nasan siya. Araw-araw talon siya ng talon. Pinagtatawanan na siya ng mga tao doon sa may putik. Ano ba yung si Totoy na frog na yan? Talon ng talon. Akala naman niya makakatalon siya. Dito na nga tayo tumanda. Dito na nga namatay yung mga lolo-lola natin. Tapos siya, araw-araw tatalon-talon. Sino kaya makakaalis dito sa balon na to? Eh, napakalalim na to. Pero si Totoy na frog, talon siya ng talon everyday. Talon ng talon. Gusto niya maka-escape kasi sa escape, nakita ni Totoy Frog, doon sa taas ng balon, napakaliwanag, ang daming birds, ang daming magagandang tanawin, ang daming magagandang nature. Sabi niya, ang ganda doon, gusto ko doon. So araw-araw, talon ng talon si Totoy Frog. Hinihila na yung paa niya ng mga tao na kasama niya. Totoy Frog, huwag ka nang tumalon, mapapagod ka lang, walang mangyayari sa'yo. Up until one day, si Totoy Frog nakalagpas. Nagulat yung mga kasama niyang mga frog. Hala, si Totoy Frog nasa taas na. Tiningnan nila si Totoy Frog nandun sa taas ng balon, kumakaway. Si Totoy Frog ngayon masayang masaya na. Andun na siya sa lugar na kung saan gusto niya. End of story. Yun lang. Joke. Alam niyo ba bakit si Totoy Frog nakatalon, nakaalis dun sa balon na kung nasaan ang buhay niya? Simple lang. Si Totoy Frog ay isang bingi. Hindi niya pinapakinggan yung mga taong hindi mo kaya yan. Wala yan. Ano ba yan? Networking. Ano ba yan? JC. Ano ba yan? Barley. Ano ba yan? Kung kailan ka man naman ano ba naman yan? Ilang beses ka na sumali sa ganyan, tapos ngayon susubo ka na naman. Ayan ka na naman. Ano naman yung pinipresent mo sa akin, Jackie? Noong isang araw, pinipresenta mo ko insurance. Ngayon, no, pinipresenta mo ko real estate. Ngayon, pinipresenta mo ko network. Ano sa ito mo pipresent? St. Peter. Di ba ganun mga kaibigan natin? Lagi tayong kinakantsawan. Ano ba yan, Anaresyo? Gabi ka naman. Oh. You hang out with us, have party with us, kung ano yung pinagagawa mong kachipan. These words, if it will affect you, pag pumasok sa tenga mo yan, maapektuhan ka niyan eh. Merong negative effect sa atin yan. Di ba? Tao lang tayo, manghihina ka.
Pero alam mo ba si Totoy Frog, kaya siya nakatalon? Hindi alam lahat ng mga frog. Bingi siya. Lahat ng mga nagne-negative sa kanya, hindi niya nadidinig. Akala niya, sinisumisigaw yung mga tao na sinasabi sa kanya, go, kaya mo yan, go, kaya mo yan. Akala niya. Kaya tuwan-tuwa siya pagka maingay yung mga tao. Eh, ba siguro, tuwan-tuwa sila sa ginagawa ko. Nag-cheer sila sa akin. Gusto ko, dumating yung part sa buhay mo habang pinagtatawa na kanila, chini-cheer kanila. Habang sinasabi nila, Ann Garcia, ang baduy mo. Resyo, ang baduy mo. Keisha, baduy mo. Ano na naman recruiting yan, Jackie? Ano na naman ginagawa niya, Naomi? Dapat yung mga ganong klaseng comment, dumating ka sa punto na pinapalakpakan nila ako. Kasi darating ang panahon yung nag-Indian sa'yo, nanloko sa'yo, hindi dumating, pinagtawanan ka, minura ka, di naniwala sa'yo. Darating ang panahon, makikita nila sa entablado, ina-award na ka ng Millionaires Club. Darating ang panahon, makikita nila yung bagong bahay, kotse mo. Darating ang panahon, pakakainin mo sa hotel yan, sagot mo pati pamilya niya. Darating ang panahon, tutungo yan sa'yo, sasabihin sa'yo, ang galing mo, buti na lang, Ann Garcia, Resyo, Naomi, Kurt, Jen, Ron, Rai Zamora, Zamora Brothers, lahat kayo. Buti na lang tinuloy nyo. Jem Makupan. Yung bawat negative, yung tawa, dapat umabot sa point na pinapalakpakan kanila. Kailangan mo magpakabingi, lalo na kung wala ka pang resulta. Kailangan dumating ka sa point yung negative comment nila, that should be a motivation to you. Because the greatest revenge kapag nakita nilang yumamang ka. Huwag mo nang murahin, huwag mo nang sampalin. Pakita mo na lang. Result will talk. Result will show them who you are. Huwag ka na makipagtalo. The greatest gift God gave man is not the gift of sight, but the gift of vision. Before you sleep, ask yourself, what's my vision? Lord, ano ba yung mission mo para sa akin? Ba't mo ba ako dinala sa JC? Bakit mo ba ako dinala sa grupo ni Piwi? Ba't ba ako nandito sa networking na to? Tanong mo. Hindi to basta lang, wala lang. Para may magawa pag 9 o'clock, may makulit dito nakikinigan, meron akong gwapo nakikita. Wag ganon. Pero okay na yun. Itanong mo, Lord, ba't ganon? Ba't ba ako nandito? Ano bang purpose ko? Oo, kikita ako, okay. Pero anong purpose ko? Tanong mo, hindi ko masasagot yan. Si God lang makakasagot yan. Sigurado ako sasagutin ka niya mamaya. Bukas makaramdaman mo yan. Ibibigay sa'yo lahat ng mga taong pinagdasal mo. Pero sabi niya, bibigay ko sa mga taong pinagdasal mo pag alam kong ready ka na. Malalaman kung ready ka na pag alam mo na kung anong mission vision mo sa grupo mo. Malalaman kung kailan mission vision mo sa grupo mo pag alam kong responsable ka na. Malalaman kung responsable ka na kung alam kong pwede kitang pagkatiwalaan ng maraming tao. Malalaman kung pwede kang pagkatiwalaan ng maraming tao pag alam kong mabuti ka. Hindi ka pwedeng bigyan ng baril o kutsilyo o kung ano-ano man panakit ng tao kung alam niyang mainitin ang ulo mo. Hindi ka na pwede bigyan ng maraming pera kung hindi mo pa kayang handlein yung ganun kalaki. Kaya kailangan, promise mo muna, kung ano bibigay mo sa aking blessing, gagamitin ko to sa mabuti, hindi papasama. Bago tayo matapos, vision board importante. Huwag mong tanungin kung magkano, huwag mong tanungin kung may pambayad, huwag mong tanong sa tatay mo kung afford niya to. Ang importante, sabihin mo kung ano yung gusto mo. Dahil may malaki kang tatay na hindi kanya babaliwalain. Gusto lang niyang malaman na naniniwala kang mayaman siya. Hindi siya mahirap. Sa pelikula lang yun, mahirap siya. Pero ang tunay na tatay natin, mayaman. Ask and you shall receive. Huwag mo siyang tipirin dahil mayaman ang tatay mo. At gabi-gabi, huwag mong kakalimutan kasi powerful to ha. Itong centering natin, powerful to. Si Jackie, si Kizaya, si Resio, Garcia, Jenron, Jackie Wong, Elron Kurt, Hailey Harley, Krisha.
Lahat kayo. Hindi ko man na may iba, Gemma Kupan. Darating ang panahon after 10 years, 15 years, 30 years, etong lahat ng natututunan na, ako din mismo guys ha, don't worry, pati ako natututo ako, part ako sa group. I am not a teacher kasi pinagdadaanan lang ako ng wisdom. I myself, I am learning every night. I am being reminded on what to do. Kaya kasama niyo ako. O, instrumento lang ako. Find time for the centering. Invite a friend. Invite mo lang. Sabi mo sa kanya, huwag ka na sumali. Makinig ka lang sa grupo namin. Kinig ka lang. Ano yung ginagawa namin besides doing the business? Sama mo lang siya one day, one night. Pumunta siya, okay. Pag hindi, okay lang din. Wisdom is always better than gold. A man learns by two things. Natututo tayo by reading and by the people around us. So always be reminded, 10:09 na. Always be reminded that watch, read, listen, and be with the people you like. Because a wise man can be corrupted by wrong company. Sa Tagalog, kahit gaano ka katalino, kung pinapaligiran mo sa sarili mo sa mga hindi matalino, ikaw ang susunod na hindi matalino. Kahit gaano ka kahirap, kung pinapaligiran ka ng mga mayayaman, ikaw ang susunod na mayaman. Kahit gaano ka kasipag, kung pinapaligiran mo mga taong tamad, magiging tamad ka. Kahit gaano ka ka, 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 walang alam, pag pinapaligiran mo sarili mo sa taong may mga alam, ikaw ang susunod na may alam. So be wise. Choose your company, choose the people around you, choose your friends, choose your business partners, choose the right team, choose the right group, and you are in the best group. And I know that you are in the best group. For sure, you are in the best group. We are already tested and proven in this industry. For the last decades, we are tested here. And I know we can do better. Walang sikreto sa negosyong ito. Araw-araw ka lang magtrabaho. Anong trabaho mo? Araw-araw ka lang maglatag. Hindi man perfect yung PowerPoint mo, hindi man perfect yung laptop mo, palagi man lobat yan o sira-sira LCD mo. Hindi man perfect yung buhay mo, wala kang kotse, sira motor mo, sira ganyan, lahat yan masisira. Lahat naman ng bagay nasisira. Pero huwag mong gagawin dahilan yan na hindi mo, wala kang nakausap. Lahat ng bagay masisira. Pero gusto ko dumating ka sa punto, kahit sira lahat ng bagay, tuloy ka naglalatag. Again, 300 milyon, 2 taon nangyari. Yung 3 prinsipyo na araw-araw mo lang gagawin, ito ang kapalit. Maniwala ka kapatid, dahil hindi to kwentuhan. Nangyari to at mangyayari to doble pa. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. So start giving the good news to your friends, start sharing the good news to your friends, and start a good life with JC. Magandang umaga! Thank you, partner. Thank you, everyone. Partner. Thank you, Good night. Mama. Good Thanks, night, Good Mama. night partner. po. Good night, everyone. Happy Sunday na naman! Bye, partner. Good night. Good night Thank mga you. kapatid. Galing. Galing talaga.